Abot tuhod na baha ang sinuong na mga motorista sa bahagi ng SLEX sa Bikutan, Parañaque kaninang umaga, kasunod po yan ng malakas na pag-ulan. Ang ilan napahinto dahil sa mataas na tubig. At napansin din nila ang tila maalong tubig na nila hindi normal sa lugar. Umulan din sa bahagi ng Maynila at Quezon City kanina madaling araw. Ayon sa Pag-asa, localized thunderstorms ang nagpaulan sa Metro Manila at iba pang bahagi ng bansa. Magandang hapon po. Arestado sa Pampanga ang 20 anyos na suspect sa pagpatay ng 2 biktima sa Cavite. 5 taong nagtago ang suspect na isa palang hitman. Menor de edad ang isa sa mga biktima na ayon sa pulisya ay pinuntirya dahil pinaghinalaang informant ng mga pulis. Nakatutok si John Consulta. Dahang-dahang pumuesto sa paligid ng isang bahay sa Angeles, Pampanga ang mga tauhan ng Regional Intelligence Division ng PRO4A para matunton ang kanilang pakay. Arestado ang target nilang 20 anyos na suspect. Isa umano siyang hitman na suspect sa pagbaril sa 2 biktima sa Dasmariñas, Cavite. Ang isa sa mga biktima niya, 16 anyos lang. Ikaw ay may karapatang manahimik kung mag-usap ng ibo. Unfortunately, napagdudahan yung 2 victims doon to be reporting dun sa mga law enforcers as to whereabouts of these suspects, drug dealers and that. I think that was the motive to put them, to gun them down. Naging emosyonal ang ina ng pinatay na menor de edad nang makaharap ang suspect. Nakakulong na sa Cavite ang suspect na sinisiki pa rin namin makuna ng pahayag. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Ayaw pong tanggapin ng Senado ang utos nitong suspension kay Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca kasunod ng nangyaring putukan sa Senado ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla. At bukod po dyan, ayaw rin daw tanggapin ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage sa nangyari. Nakatutok si Darlene Kai. Kasunod ng anunsyo kahapon na suspendido ng 6 na buwan si Acting Senate Sergeant at Arms Mau Aplasca, ipinadala na rin kahapon ng Office of the Ombudsman sa Senado ang mga dokumento ukol dito. Pero sabi ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla, tumanggi ang Senado na tanggapin ang mga ito. Nakaka-problema. Ano problema? Yung aming process server ayaw na naman tanggapin sa Senate. Isa si Aplasca sa mga iniimbestigahan ng Ombudsman kaugnay sa nangyaring putukan sa Senado nitong Miyerkules. Pagkatapos po namin Sa panayam sa 24 oras, kinumpirma ni Aplasca na siya ang unang nagpaputok bilang warning shot. Ayaw tanggapin. Yung nga problema no? Parang atake. Look at the attitude. Nobody is above the law. I'm sorry. Kahit nagtatrabaho ka sa Senado, nobody is above the law. Pero sabi ni Remulla, kahit ayaw tanggapin ng Senado ang dokumento, epektibo pa rin simula kahapon ang suspensyon kay Aplasca. Hindi ko sila naintindihan. Yun naman Kasi sa akin, considered served na yan kahit hindi nila tinanggap. Kasi may notice na sila. Bukod sa suspension order, hindi tinanggap ng Senado ang subpoena para sa mga CCTV footage ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano. Sa panayam sa radyo kahapon, sinabi ni Aplasca na base sa kanilang pagre-review, hindi kita sa CCTV ang posisyon ng mga tauhan ng OSA at Marines noong nangyari ang putukan. Gayunman, sa isang pahayag kanina, nilinaw ni Aplasca na hindi totoong walang CCTV footage sa ikalawang palapag ng Senate building kaugnay ng pagpapaputok ng baril noong Miyerkules. Gumana raw ang buong CCTV system sa mga naturang lugar. Sumunod daw sila sa hiling ng pulisya na mabigyan ng mga kopya ng CCTV noong Huwebes. Kahapon, kinumpirma ng PNP na pinag-aaralan na nila ang mga kuha ng CCTV. Kwinestyon ni Remulla ang pahayag na under attack ang Senado. The Senate is under attack. Was under attack. Under attack by what? Hindi, theatrical yun. Playing to the DDS crowd. Ako naman Hindi pwede. Alam mo, That's what I saw. Patuloy na sinusubukan ng GMA News sa kunin ng reaksyon ni Cayetano tungkol sa mga bagong pahayag ni Remulla, maging ang hindi umano pag-receive ng Senado sa mga utos ng Ombudsman. Hinihingan din namin ang pahayag si Aplasca tungkol sa suspensyon. Pareho silang hindi pa tumutugon sa ngayon. Darlene Kai, nakatutok, 24 oras. Sa bisa ng search warrant, pinasok ng mga tauhan ng Armed Forces of the Philippines, Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOCC
National Bureau of Investigation at iba pang law enforcement personnel ang compound na ito sa Tagoloan, Misamis Oriental kung saan tinutunaw ang mga imported at lokal na bakal. Sa inisyal na report ng mga otoridad, mapanganib ang mga bakal na tinutunaw rito kaya posibleng may masamang epekto sa paligid at sa mga nagtatrabaho sa planta. Posible ring substandard ang mga ginagawang bakal dito na delikado kung ginamit sa mga estruktura sa bansa. Ang planta ay nasa loob ng Philippine Veterans Development Corporation na under supervision ng Department of National Defense. Sa safety practices, may violation. Yung environmental damage ng mga tambak nila dyan, nasa tabi ng dagat, violation na ng environmental code natin. Ano? Pero kung merong pinsala sa community hazard, sa nature ng material, ang OCD ay nakatalaga na it will be the subject of further investigation by the NBI and the PAO. Ang sumbong is harmful or noxious materials. Ngayon, yan ay klina-classify, no? Kung ano nga ang nature ng material. Nadiskubre sa pasilidad ang 69 na individual, karamihan ay mga umano'y undocumented Chinese nationals. Meron din umanong mga Pilipino. Susuriin sila para malaman kung na-expose sila sa nakalalasong chemical o radiation. Pangamba pa ni Teodoro, banta sa pambansang seguridad ang pagiging malapit lang sa tinatayong naval facility sa probinsya. Ayon sa Defense Department, napag-alamang ang may-ari ng kumpanya ay ang kontrobersyal na negosyanteng si Tony Yang, kapatid ng economic advisor noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na si Michael Yang na sangkot sa iba't ibang kontrobersya. Inaresto si Tony Yang noong 2024 dahil sa pagkakasangkot sa POGO o Philippine Offshore Gaming Operations. Pinasusuri ng DND ang lahat ng mga kumpanyang nasa industrial complex. Pinagpapaliwanag din ang mga kinatawan ng kumpanya at mga opisyal nito. Chino Gaston Nakatutok, 24 Oras. Dagdag presyo ulit sa diesel at gasolina ang nakaambas sa susunod na linggo. Sa taya po ng oil industry sources, hanggang piso at 49 na sentimo ang posibleng dagdag sa kada litro ng gasolina at hanggang 3 piso at 20 sentimo naman ang dagdag sa kada litro ng diesel.